Tahimik man sa araw, ngunit pagdilim ay sinasabing nagiging pugad ng kababalaghan ang Paco Park sa Maynila. Noong panahon ng kolera sa ika-19 na siglo, libo-libong biktima ang inilibing dito, kabilang ang mga paring Gomburza na binitay sa Bagumbayan. Ang makapal na pader at makitid na pasilyo ng sementeryo ay tila naglalaman pa rin ng kanilang huling hininga. Maraming bisita ang nagsabi na nakakita sila ng mga aninong naglalakad sa tabi ng mga nicho at may naririnig na pagdarasal na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Maging ang mga gwardya ay nagkukwento ng kakaibang lamig na bumabalot tuwing hating gabi, kasabay ng paglipad ng mga paniki sa itaas ng lumang kapilya. May ilan ding turista na nagsabing nakita nila ang imahe ng isang prayle na nakatingin mula sa bintana ng simbahan bago ito tuluyang naglaho. Para sa iba, ang mga multong ito ay hindi pananakot kundi alaala ng mga bayani at paring nag-alay ng buhay para sa pananampalataya at bayan. Ngunit nananatiling palaisipan kung ang kanilang mga kaluluwa ay naghihintay pa rin ng hustisya o tahimik na nagbabantay sa mga naglalakad sa parke. Ang Paco Park ay hindi lamang isang makasaysayang lugar, kundi isang buhay na alamat ng Maynila na patuloy na bumabalot sa dilim ng gabi. Sundan ang alamat at lagim para sa iba pang myths, legends at true horror stories ng Pilipinas.